Bagamat wala namang bagyo sa alinmang bahagi ng bansa, patuloy pa rin ang buhos ng ulan lalo na sa Luzon. 2 na ang kumpirmadong patay sa lalawigan ng Cagayan, habang isa naman ang sa lalawigan ng Isabela dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Mula Isabela, nagpapatrol, PJ Cabanos. Walang tigil ang pagbaba ng tubig mula sa bundok ng Sierra Madre, kaya patuloy din ang pag-apaw ng Ilog Cagayan. Halos walang puknat ang pag-iikot ng rescue teams ng Provincial Disaster Coordinating Council. Ang mga matatanda, kinakarga na lang para maisakay sa truck na naghahakot sa mga apektadong residente. Daming nagpaparescue sa ating PDCC. Ang aming 2 teams ay nakadispatch sa Alcala and the other one is in Enrile. 2 na ang namatay dahil sa hypothermia o sobrang lamig at may isa pang nawawala. Sa pinakahuling ulat ng Cagayan PDCC, umabot na sa 7,000 pamilyang apektado ng matinding baha. Plano ngayon ng pamahalaang panlalawigan na isailalim sa state of calamity ang Cagayan. Sa lalawigan ng Isabela, patay dahil sa pagkalunod ang 13 anyos na si King Marali, habang 2 ang nawawala. Nananatiling na sa state of calamity ang bayan ng Ilagan, kung saan halos 70 barangay ang lubog sa baha. Sa tala ng Isabela Provincial Disaster Coordinating Council, aabot na sa 15 pamilyang apektado ng baha sa buong lalawigan. Pero ang iba, hindi tumutuloy sa evacuation center. Narigat kaming agbagkat na babae kami. Nahihirapan kasi kaming magbuhat kasi puro kami babae at saka malayo yung pupuntahang evacuation. Sa 2 araw lang na pagbaha, umabot na sa 50 milyong piso ang halaga ng mga nasalantang pananim. PJ Cabanos, Patrol ng Pilipino, Cagayan Valley.